Kasabay ng modernisasyon at industrialisasyon ng sektor ng pangisdaan sa Pilipinas, ay patuloy na tinutugunan at nagbibigay kontribusyon ang ating mga kababayang mangingisda sa pagbuo ng isang bansang may seguridad at sapat na pagkukunan ng pagkain. Dahil dito, ating binibigyang pugay ang ating mga lider na mangingisda sa pamamagitan ng pagluklok ng mangingisdang direktor kada taon. Tuwing buwan ng Mayo, ipinagdiriwang ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR ang buwan ng mga magsasaka at mangingisda sa bisa ng Proclamation No. 33 Series of 1999. Taon-taon, ang mga kinatawang mangingisda mula sa iba't ibang lalawigan, katuwang ang BIFAR, ay naghahalal ng isang ordinaryong mangingisda. Ito ay upang gumanap at manungkulan bilang isang mangingisdang direktor sa loob ng isang buwan. Ang programang ito ng BIFAR na nagsimula pa noong taong 1989 ay naglalayong mabigyang halaga at pagkilala ang ating mga mangingisda bilang katuwang ng pamahalaan sa pagpapatupad ng mga programang nagsusulong upang maiahon ang kalagayang pang-ekonomiya ng ating mga kababayan mula sa sektor ng pangisdaan. Si Ginoong Manuel R. Golia o mas kilala bilang Ka Hamlet ay naninirahan sa Barangay Santiago, Baras, Rizal. Siya ay kasalukuyang chairman ng Municipal Fisheries and Aquatic Management Council o MFARMC at aktibong kasapi ng Municipal Agricultural Fisheries Council o MAFC. Siya ang nahirang na gumanap bilang isang mangingisdang direktor para sa taong ito. Nitong ika-6 ng Mayo ay ginanap ang pagtatalaga at paggagawad ng susi kay Ka Hamlet bilang tanda ng pagsasali ng responsibilidad at pagsisimula ng panunungkulan niya bilang panrehiyong mangingisdang direktor. Sa araw ding iyon ay sinimula ni Ka Hamlet ang kanyang mga opisyal na gawain. Matapos ang pagtatalaga bilang mangingisdang direktor, agad na dumalo si Ka Hamlet sa pamamahagi ng bottom set gillnet para sa mga mangingisda ng Laguna sa pakikipagtulungan sa Provincial Fisheries Office. Ito ay dinaluhan ng kinatawan ng iba't ibang munisipyo mula sa nasabing probinsya. Noong ika-10 ng Mayo, isinagawa ni Ka Hamlet ang pagbisita sa mga sumusunod na opisina, estasyon at dibisyon sa BIFAR 4A. Unang binisita ang Administrative and Finance Division na pinangungunahan ni Binibining Juliet S. Bumanglag na nagbahagi patungkol sa mga layunin, gawain at tungkulin ng dibisyon. Agarang isinunod ang Budget Office sa pangunguna ni Ginoong Richard O. Escudero, Records Office sa pangunguna ni Binibining Rosana S. Baldovino. Sumunod na binisita ang Accounting Office sa pangunguna ni Ginoong Redentor A. Fernandez, Cashier Office sa pangunguna ni Binibining Lorena G. Magda at Property Office na pinangangasiwaan ni Binibining Shari May Golly Cruz. Nagtungo din si Ka Hamlet sa Provincial Fisheries Office ng Laguna na pinamamahalaan ni Binibining Emiliana C. Casbadillo kung saan na ibahagi niya ang mga pangunahing gawain at programa ng opisina. Tinalakay dito ang mga hakbang na maaaring ipatupad upang masolusyonan ang mga problema na idinadaing ng mga mangingisda na pumapalaot sa lawa ng Laguna. Nagkaroon din ng pagkakataon si Ka Hamlet na mabisita ang Fisheries Post-Harvest and Marketing Division na pinamumunuan ni Binibining Hermosa G. Ramirez na nagbahagi ng mga proyekto na isinasagawa ng dibisyon. Nagkaroon din ng maikling pagtalakay tungkol sa mga financial loans para sa mga mangingisda kung saan ang nasabing dibisyon ang nangangasiwa. Pagkatapos nito, nagtungo naman si Ka Hamlet sa Regional Fisheries Laboratory Division kung saan ibinahagi ni Binibining Ligaya P. Cabrera, hepe ng dibisyon, ang ilang serbisyo na ibinibigay at ang mga kahalagahan ng operasyon ng kanilang tanggapan. Kasunod rin niyang binisita ang Fisheries Management, Regulatory and Enforcement Division na pinangangasiwaan ni Dr. Sonia O. Elioso. Nagkaroon ng maiksing oryentasyon sa kasalukuyang programa at aktibidad ng dibisyon. Bukod dito, tinalakay din ang mga operasyon na ginagawa ng dibisyon upang masugpo ang illegal fishing sa mga katubigan na sakop ng Calabarzon. Kasunod nito, si Ka Hamlet ay nagtungo naman sa Fisheries Production and Support Services Division sa pangunguna ng kasalukuyan ding OIC ng PFO Laguna na si Binibining Emiliana C. Casbadillo. Ibinahagi niya ang mga programa at gawain na nakapaloob sa nasabing tanggapan. Nagkaroon din ng pagkakataon si Ka Hamlet na malibot ang mga breeding facility at ang bagong intensive hatchery ng ahensya.
Nabisita rin niya ang freshwater demonstration fish farm sa Barangay Santo Domingo Bay, Laguna na pinamumunuan ni Binibining Josephine de la Vega. Ibinahagi ni Binibining Analisa Palis ang mga gawain at kontribusyon ng istasyon at ng mga pasilidad na napapaloob dito sa pagpaparami ng produksyon ng isda ng ahensya. Noong 11 ng Mayo, nagtungo ang ating mangingisdang direktor at mga tauhan ng PFO Batangas sa Bawan, Batangas upang magsagawa ng inspeksyon sa mga commercial fishing vessel sa lugar. Nabisita rin ni Ka Hamlet ang Provincial Fisheries Office ng Batangas na pinangangasiwaan ni Binibining Christine Escosora kung saan nagkaroon ng oryentasyon sa mga gawain at aktibidad ng opisina. Pinakahuling binisita ni Ka Hamlet sa lalawigan ng Batangas ang Fisheries Inspection and Quarantine Service sa Batangas City Port kung saan ibinahagi ng mga station officer dito ang mga gawain at mga tungkulin ng estasyon upang mas mapabuti pa ang mga serbisyong ibinibigay nito sa mga kliyente sa ilalim ng sektor ng pangisdaan. Maliban sa mga pasilidad ng BIFAR 4A, nagkaroon din ng pagkakataon ang ating mangingisdang direktor na mabisita ang isa sa mga planta na naglalabas ng kanilang mga produkto sa iba't ibang bansa tulad ng USA, Australia, South Korea, Europe at iba pa. Noong 12 ng Mayo, binisita ni Ka Hamlet ang Green Harvest Product sa Santa Monica, San Pablo City, Laguna. Sa pangunguna ni Binibining Natividad Efondo ng Regional Fisheries Inspection Unit at Binibining Emiliana Casbadillo ng PFO Laguna, isinagawa ang obserbasyon sa proseso ng pagsasaayos ng mga produktong pangpangisdaan na iluluwas sa iba't ibang bansa. Ayon kay Ka Hamlet, para sa kanya, number 1 ang mga negosyo na tulad nito dahil sa marami itong naibibigay na trabaho at nakakatulong din ito sa mga magsasaka at mangingisda. Noong 13 ng Mayo, nagsagawa ng tilapia and milkfish sampling sa Technology Demonstration Project sa bayan ng Morong, Rizal sa pangunguna ng hepe ng PFO Rizal na si Binibining Esmeralda Mendoza, katuwang si Ginoong Brian Season. Ayon sa naturang resulta ng fish sampling, maganda ang naging paglaki ng isda sa nasabing proyekto. Noong 16 ng Mayo, muling itinuloy ni Ka Hamlet ang pagbisita sa iba pang mga tanggapan ng BIFAR 4A. Una niyang binisita ang Regional Fisheries Training Unit kung saan isinalaysay ni Ginoong John Arman H. Engay, Officer in Charge ng Training Unit, ang iba't ibang pagsasanay na isinasagawa ng unit na tumatalakay sa mga teknolohiya ng pangisdaan. Binisita rin niya ang Regional Fisheries Information Unit na pinangangasiwaan ni Binibining Mary Fritzy R. Alvarez. Tinalakay nila ang mga aktibidad na isinasagawa ng unit upang mas mapalawak pa ang paghahatid ng impormasyon sa mga tao na may kaugnayan sa iba't ibang proyekto at programa ng BIFAR 4A. Binisita din ni Ka Hamlet ang National Stock Assessment Program na pinangungunahan ni Dr. Maribeth H. Ramos kung saan nabatid niya ang ginagampanan ng programa sa pananatili ng masaganang karagatan. Nakabilang din si Ka Hamlet sa mga dumalong panauhin sa ginanap na launching of 2022 Rice Competitiveness Enhancement Fund, Rice Farmers Finance Assistance, and Fuel Discount Program for Corn Farmers and Fisherfolk noong 17 ng Mayo, kung saan ito ay pinangunahan ni Department of Agriculture Secretary William D. Dar at ng iba pang panauhin. Sa pagbisita ni Ka Hamlet sa Batangas Inland Fisheries Technology Outreach Station sa pamumuno ni Binibining Nenita S. Kawit noong 18 ng Mayo, nakasama siya sa pagsasagawa ng regular na water quality monitoring sa Taal Lake. Matapos nito ay nagkaroon ng maikling oryentasyon sa mga gawain ng estasyon. Sa tulong ni Binibining Guy Benedicto, nagkaroon din ng pagkakataon si Ka Hamlet na mabisita ang iba't ibang ornamental fish farm sa bayan ng Tanawan. Noong 19 ng Mayo, nakiisa si Ka Hamlet sa pagbabahagi ng mga fish stalls at bottom set gillnet sa Community Fish Landing Center sa bayan ng Maragondon, Cavite. Matapos nito ay nagkaroon din ng pagpupulong ang mga mangingisda ng bayan ng Maragondon kung saan kanilang ipinahayag ang mga maaaring gawin upang masugpo ang illegal fishing at maisaayos ang pangisdaan ng lugar. Nagkaroon din ng pagkakataon si Ka Hamlet na bumisita sa Fisheries Inspection and Quarantine Unit sa Sangli Point kung saan ibinahagi ni Ginoong Joel L. Gutierrez ang proseso ng operasyon at kung paano isinasagawa ang pag-inspeksyon at pagkilala sa mga dumarating na mga isda mula sa iba't ibang lalawigan.
Muling nakilahok si Ka Hamlet sa pamimigay ng fish tolls at BSGN sa Pililla Rizal at nakipagpulong sa mga mangingisda at mga pangulo ng M-Pharmacy sa iba't ibang munisipalidad ng Rizal, kung saan hinimok niya na kailangan ng pagtutulungan upang mabigyan ng solusyon ang mga isyu at suliranin na nais ilapit sa pamahalaan at iba pang bagay na magsisilbing katuwang nila tungo sa isang masaganang pangisdaan. Noong ika-23 ng Mayo, bumisita si Ka Hamlet sa tanggapan ng PFO Quezon na pinamumunuan ni Ginoong Alan Castillo. Ibinahagi ni Ginoong Ernest John Lareles ang estado ng opisina at ng mga proyekto na isinasagawa sa lalawigan ng Quezon. Binisita ni Ka Hamlet ang Unisan Multi-Species Finfish Hatchery na naglalayong mabigyan ng similya ng bangus ang mga mangingisdang nagnanais magpalaki at mag-alaga nito sa nasabing lugar at mga kalapit bayan noong ika-24 ng Mayo. Mula naman sa Unisan ay nagtungo siya sa Padre Burgos upang bisitahin ang mariculture zone sa naturang lugar. Noong ika-25 ng Mayo, sumama naman si Ka Hamlet sa operasyon ng Fisheries Law Enforcement Group sa pagpapatrolya sa mga ilegal na aktibidad sa Tayabas Bay. Matapos ang pagpapatrol, dumiretso ang grupo sa Sariaya upang mag-obserba sa kalagayan at operasyon ng CFLC sa naturang lugar. Noong ika-26 ng Mayo, isinagawa ang pagsasanay sa pag-aalaga ng tilapia at ulang sa organikong pamamaraan sa bayan ng Pagsanhan, Laguna, kung saan nagbigay ng panimulang pananalita ang ating mangingisdang direktor. Dumalo din siya sa pagpupulong ng Laguna Integrated Fisheries and Aquatic Resources Management Council kasama ang PFO Laguna, mga pangulo ng mangingisda mula sa iba't ibang lalawigan ng Calabarzon at iba pang ahensya ng pamahalaan. Sa pagpupulong, nagbigay si Ka Hamlet ng kanyang mungkahi at pagpapahayag ng pakikiisa para sa mga proyekto at programa ng Integrated Pharmacy sa lalawigan. Isang aktibidad naman ang dinaluhan ni Ka Hamlet sa bayan ng San Pablo, Laguna noong ika-27 ng Mayo kung saan nabigyan siya ng pagkakataon na makapagbigay ng mensahe sa ginanap na taunang Tilapia Festival. Sa kanyang mensahe, hinimok niya na magkaisa ang bawat mangingisda at iba pang mamamayan para sa ikauunlad ng sektor sa pangisdaan ng kani-kanilang bayan. Ang iyong dedikasyon at sakripisyo upang makapagbigay ng kontribusyon sa pag-unlad ng sektor ng pangisdaan bilang mangingisdang direktor ay lubos na kahanga-hanga. Nawa ay patuloy kayong magbigay inspirasyon sa iba pang mga mangingisdang Pilipino at patuloy na maging kasangkapan para sa isang bansang may masaganang ani at mataas na kita. Mabuhay po kayo, Ka Hamlet. Mabuhay ang sektor ng pangisdaan.